Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, wag natin sanayin yung mga amo natin. So dapat alam natin kung ano yung karapatan natin. Magbasa kayo ng mga rules, ayan. So para alam nyo kung ano yung nalabag or ano yung karapatan mo, ganyan. So para hindi tayo naabuso. Kasi dati nung bago ako, pansin ko hanggang 4 na buwan yung sahod ko is parating late. Nung una, binigay niya ng sakto. Kasi wala akong load noon. May load ako galing Pinas, syempre, binigay ng company, ng agency yung SIM card ng Hong Kong. So, nung pagkaano na is 1 month, bago pala mag 1 month, parang 30 days, may expire na pala yung load, tapos na unli. Ayan, so ngayon, nagchat-chat siya sa akin, may tinatanong siya, wala na akong load, and wala din akong sahod, kasi nga, yung sahod 2 pa, na-expire yung load ko, 30. So, nag-antay pa ako, tapos may chat siya sa akin, wala na akong load. Tapos sabi, may nagtanong siya, tapos pag uwi niya, tinanong niya ako, ano nangyari? Wala ka na bang load? Sabi ko, wala na. Sabi niya, sige, sahuran kita mamaya. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, pwede ba akong mag-connect sa wifi? Kasi nga, 2 araw na akong, grabe, hindi ko kaya yung walang load, mabubuang ka talaga. Alam mo yung ginagawa ko para hindi ako maboard sa gabi pagkatapos magtrabaho, yung mga video ko na nakasave, yun na lang yung tinitignan ko, pero hindi talaga kaya, para akong mababaliw. Pa lang yun, 2 days pa lang. So, sabi niya sa akin, sige, sasahuran kita mamaya, para bukas maka-load ka na. Kasi nga, hiningi ko sa kanya yung password ng wifi, ayaw niya ibigay. Sabi ko kasi, pwede ba ako makakonect kahit 1 araw lang? Sabi ko ganun, ayaw. So, wala tayong magagawa. Sabi niya, bibigay ko naman yung load mo ngayon, bukas makakabili ka na, papayagan kita bukas na lumabas para makabili ng load. Sabi niya ganun. So, ayun, ganyan pala ugali mo. Parang sa usip-isip ko. So, mga sumunod na buwan, hindi na ako, simula 1 beses lang ako, ganun kasi ako, 1 beses lang akong mahindian, hindi na agad ako nagtatanong or namimilit. So, simula nun, hindi na ako nangialam or nagtanong-tanong kung ano yung password, ganyan. So, next is, sumunod na buwan, late siya ng 4 na araw. Tanda ako kasi guys, inaantay ko. Ang kinakainis ko pa, yung day off mo, tapos nagaantay ka ng sahod kasi nga magpapadala ka sa Pinas. Syempre, wala pa akong Hong Kong ID noon. Kailangan ko pang pumunta ng Central para magpadala ng pera. So, hindi naman pwedeng pupunta ka dun. Tapos wala kang budget na kasi yan guys, yung sahod ko. Ganyan ako, kahit simula dati pa pag nagtatrabaho ako, yung budget ko para sa 1 buwan, tatabi ko na yan. Yung iba niyan is ipapadala ko na kung saan na mapunta yan. Kaya budget lang. Tapos biglang ililate ako ng 4 na araw. So, ini-expect ko na talaga, Friday ng gabi, ibibigay na yung sahod. So, ang nangyari, hindi binigay. Tiis pa din ako. Sakto, may pa naman ako. Binayad ko na lang sa pagkain yung ATM ko. Buti may KFC dito tumatanggap ng card. So, mga sumunod na buwan, ganun din. Meron ngang time na paalis na sila, papunta na sila ng Thailand, tapos yung sahod ko hindi pa binigay, late na yun ng 6 na araw, tapos nakita ko yung pera, nandyan nagkalat, nahulog, hindi ko dinampot, balak ka dyan. Tapos 1:00 na ng gabi, tapos kinabukasan, alis na sila ng maaga, 5:00, day off ko. Parang hindi ako sasahuran. Tapos sabi ng amo kong lalaki, sasahod ka na mamaya. Sabi niya ganon. Siya kasi nung una yung namimilit sa babae na pasahuran na ako. Siya yung nagpaparemind sa babae na sasahod na yan siya, ganyan. Yung babae parang walang pakialam nung una. Inis talaga ako. So, ayan, sabi niya, ayun, binigay niya na yung sahod ko. Nung mga sumunod na buwan, late ng 6 na araw. Yung pinaka nainis na talaga ako. Kasi alam ko 7 days lang na pwede malate eh. Pagtapos niyan, pwede na silang magmulta. Sakto, nagkasakit yung mama ko, sabay-sabay, mama ko, papa ko. Yung natira na hindi nagkasakit, yung pamangkin ko na 14 anyos. So, sila lang doon sa bahay, matanda na. Tapos wala pa akong padalang pera para makabili ng gamot. Kasi nga may hapo yan sila pag nilalagnat, hinahapo na sila. Binigyan ko nga ng nebulizer para in case. Ayan. Tapos biglang, walang padala. 6 na araw ng late. Tapos yung sahod ko wala pa. Biyernes na ng gabi, 12:00 na, as in. Nagtatrabaho pa ako. Tapos,
kinabukasan day off ko na. So, hindi pa ako magpapadala. Wala akong sahod. Naantay ko talaga. Nagpanting talaga yung tenga ko. Hindi na ako maipinta yung mukha ko. Nandun ako sa kusina, naghuhugas. Tapos naramdaman niya siguro na mabigat yung loob ko. Na kasi mangot na ako. Dinala niya dun yung, yung mangkok na pinag-inuman niya ng gamot. Nilagay niya sa kusina. Pagdating dun, singilin ko siya. Tingnan kong ganun. Pwede ko bang makuha yung sahod ko ngayon? Sabi ko talagang ganun. Yung amo kong babae, na siya, namula, na nataranta, na hindi mo maintindihan, as in, hiyang-hiya siya guys, sa ginawa ko. So, namumula siya, sabi niya, ay sorry, sabi niya, ganun, nakalimutan ko, anong petsa na ba ngayon, nakalimutan ko. Sabi ko, 7 na, sabi ko ganun, late na ng 6 na araw. 6, basta 6 na araw yun, tanda ko. Tapos, taranta siya, tapos tinawag niya yung asawa niya. Tapos sabi niya, ayan, yung sahod pala ni alam ko, nung time na yun, wala silang pera, hindi sapat yung pera nila. Alam mo, pinagagawa nila, kung saan-saan sila naghanap ng pera para lang mabuo yung sahod ko. Kasi nung time na yun, wala pa silang kaya nga sila bumili ng safety box para doon na nila tinatago yung pera ngayon, para in case nagasahuran, hindi na sila mag-withdraw. Kasi dati, lumalabas pa yung amo kong lalaki, alam ko na yan kapag oras na ng sahod ko, lumalabas yan siya, tapos mag-withdraw, siya yung may dala ng pera pag uwi sa gabi, ganun, kaya siya yung parati nagsasabi sa akin na, sahod mo na mamaya, kasi may pera na dito, gumaganon yung amo kong lalaki, babae lang pakialam. Pero nung siningil ko nung time na yun, taranta, sumunod na sahod guys, advance na. Natuto na sila. Sabi ko kasi, talagang prangkahan. Sabi ko, nung time na yun, napanting na yung tenga ko. Sabi ko, okay lang naman na malate. Ginanon ko talaga. Okay naman na malate. Wag lang yung, Biyernes ngayon, bukas day off ko. Kailangan may pera ako pag day off ko. Sinabi ko talagang ganun. Sabi ko, okay lang naman malate. Okay lang yan. Okay lang. Sabi ko, basta wag nyo naman na day off ko kinabukasan, tapos hindi nyo ako sasahuran Biyernes ng gabi. Ginanon ko talaga. Talagang prangkahan talaga. Nung time na yun, naghahanap ako ng away. So, simula nun din na sila na late. Kaya, ayan, sumahod ako ngayon. Ayan. So, sahod ko is for 7:30. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Ayan. So, yan. Ngayon, pa lang 30 pa lang ngayon. Tapos, paglabas ko galing CR, nakahanda na to. Tapos, may pirmahan ang papel. Sabi niya, ay Jen, pala, nandyan na yung sahod mo. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, ang aga. Ginanon ko. Ang aga. Sabi ko, ganun, grabe ang aga. Sabi ko, ganun. Sabi niya, baka kasi makalimutan ko, sabi niya. Kasi nung nakaraan, parang nag-aantay ako 30 ata 31 nung time na yun. Hindi ako binigyan ng sahod. Sinakto talagang ados, tsaka ako pinasahod. Pero napansin nila, kahit hindi nila ako sinahuran, nabuhay naman ako. Yun lang, yung card yung ginagamit ko pambayad. Yun yung bayad ko sa KFC, bayad ko sa park and shop, bayad ko kung saan. So ngayon siguro napansin ng amo kong babae na wala na akong pagkain sa ref. Wala akong gulay, wala akong itlog. Ayan. So, kaya siguro sinahuran niya ako ngayon. Ayan. Sakto. Mag-ukay-ukay sa Sabado. So, huwag kayong guys, huwag kayong i-ano nyo yung tama. Sinabi ko kasi sa kanila, diba dapat 7 days lang naman yung ginanon ko, yung grace period. Pagka alam ng amo mo na alam mo yung batas, takot yan sila kasi anytime pwede silang magmulta. And ayaw nilang magmulta. So, ayun guys, may pinatay na naman na katulong ng boyfriend niya na yung kabit siya ba. So, Indonesian daw yun. Hindi ko alam kung pinalo sa ulo kasi mali-mali yung news nila. Pero, ang labas is nalunod siya. Siguro, pinalo sa ulo. Siyempre, nahimatay. Sa falls siya nahulog kasi doon siya nagpunta. Tapos, ayun, pinabayaan na siya ng lalaki. Ang sabi ng lalaki, nahulog daw siya. Tapos, nung tignan niya na daw, nakadapa na daw, parang wala ng buhay. Kaya, hindi niya na daw pinabayaan niya na, tapos umalis siya. Tapos, punta silang China, kasama yung asawa niya. Pero, yung mga pulis dito sa Hong Kong, napakalupit, napakatindi ng mga pulis dito. Kahit yung butas ng karayom, kaya nilang hanapan ng paraan yan para malaman kung anong nangyari. Kaya dito sa Hong Kong talaga, huwag kayong gagawa ng mali, huwag kayong gagawa ng kalokohan kasi madaling-madali dito mahuli
Ayan, kung sino man ang may sala. And hindi ko lang alam kung totoo to, pero may isa daw tayong kabayan na nakakuha ng Rolex na relo. Tapos, sinanla niya ngayon, umuwi siyang Pinas. 2 days lang, pag alis niya dito, inakyat yung bahay ng amo niya. Kasi nga, pinuntahan siya, hinahanap siya ngayon. Kasi, yung yung relo na na trace ng may-ari. So ayun, hinahanap siya. Buti na lang kamo nakauwi na siyang Pinas, kung hindi baka nakulong din siya dito. Kaya nakakatakot dito sa Hong Kong gumawa ng kalokohan kasi grabe dito yung batas nila. Ginagalang yung batas dito. Kung sa Pinas kaya mong lusutan, pagdating dito hindi pwede. So kaya yung mga amo takot yan sila. Lalo yung mga alam nila na pwede silang mapahamak, ganyan, kapag nagreklamo yung katulong. Kasi nga, pantay yung batas dito sa amo tsaka katulong. Huwag nyo sanayin yung amo nyo na kapag day off, pinapagtrabaho kayo. Kapag sahod, nililate kayo. Kasi nga, masasana yan guys. Singilin nyo. Ayan, nung bago ako dito, nandun yung, alam nyo sa first month ko, nandun yung patigasan kami ng amo ko. Salbahe ako, salbahe din siya. Ganun kaming dalawa. As in, palasagot ako nung, hindi naman palasagot, pero yung sagot ko, walang galang ba. Ayun, katulad nung sinabi niya, napunasan mo na yung mesa. Sabi ko, oh ma'am, hindi mo nakita? Ginanon ko, kung sa ibang amo yun, baka magpanting yung tenga. Alam mo, mukha niya guys, pagkatapos ko sinabi yun. Talagang, napaganon siya, tapos, nagalit. Bahala ka dyan, kasi sinabi ko talaga nung time na yun. Yung bunganga ko nung time na yun, kung anong nasa utak ko is nilalabas ko. Buti na lang kamo ngayon natuto na akong mag-control. Tsaka yung bata, kaya ko na siyang kontrolin. Kasi dati, yung kamay ko mabilis to eh. Kapag nananapak to. Kaya nung nakaraan na ko siya, nasaktan ko konti, pero hindi naman malala. Ginagawa ko pag gusto ko siyang saktan, dito ko siya hinahawakan sa ulo para walang ebidensya. O di kaya nakaganyan siya, nakatayo, tapos biglang kunwari napatid ako, naganon ko yung ulo, ay sorry, parang magic word kasi yung ay sorry, ibig sabihin niya nag-sorry ako, okay na yan sa kanya. Hindi kaya pag man nasaktan siya na ako may kasalanan, hipan ko lang, ganyan yung ginawa kong technique, okay na yan, magaling na yan, hinipan ko na, so ganon yung ginagawa ko. Yung amo kong lalaki, wala namang problema. Sa babae lang talaga dati. Kasi nga nagsiselos, tapos ganyan pa. Pero nung nakita niya na wala naman siyang dapat ipagselos, tsaka yung ugali ko is prangka talaga. Parang niya na, kapag alam niya yung ugali ko ngayon, pag mali, ganun. Kahit nandito sila guys, dinidisiplina ko yung bata. Kapag mali talaga, sinasabihan ko yan. Nung nakaraan nga, nahiya ako hinihingi ng bata yung biberon, yung bottle, gatas. Tapos sabi ko, ay hindi pwede. Sabi ko, lalaruan mo to, hindi pwede. Ginagamit mo to pang inom, tapos lalaruan mo. Sabi ko, ngayon talaga, maldita talaga ako. Tapos, yung amo kong babae, sabi, wag daw gamitin. So, hindi pwede, ganun siya. Walang nagawa. Tapos nakita ko, alam mo, hinanap ng bata yung lotion, guys. Tapos niya, sabi niya, sige, ito na lang yung gamitin natin. Tapos nakita ko, yung teddy bear, tapos pinapadede niya ng lotion. Ganun pala yung gagawin niya. So sabi ko, ay ganyan pala gagawin mo. Sige, pwede mo hiramin yung bibiro na hinihiram niya kanina. Binigay ko na sa kanya. So yung amo kong babae, hindi niya tinotolerate kapag mali. So thankful ako kasi pinapabayaan niya rin akong disiplinahin para nga hindi siya mahiya kapag maraming tao. Dati naninigaw to sa kanya tuwang-tuwa tong bata, parang demonyo. Sabi niya, tuwang-tuwa ako dyan kapag napapagalitan ko yung mama ko. Ganyan yung sabi niya sa akin dati. Sabi ko, tingin mo nakakatuwa yan? Akala mo masaya yan? Sabi ko ganun. Pinapangaralan ko siya. Ngayon, hindi na siya ganun. Kahit madaming tao, hindi niya na pinapahiya yung mama niya. Dati, kung maraming tao, doon siya natutuwa. Doon niya sinisigawan. Doon niya, I don't like you. Gaganon yung bunganga niya. Sarap talagang ganunin. Ayan, so nahihiya yung nanay dati, nakasama yan siya. Lalo pag nandyan ako kasi yung mama yung kawawa, yung pinapagalitan, yung pinapahiya, yung sinisigawan. Tapos sa daan kami, hindi yan hahawak sa mama niya. Sa akin yan siya hahawak. Kaya minsan yung mama nagsiselos. Buti ka mo ngayon, iniiwanan na ng nanay sa akin. Hindi na sumasama yung nanay. Alam niya na hindi siya yung pipiliin ng bata. So, hindi na siya sumasama. Ako na lang nagsusundo sa bata. Sa loob ng 5 araw, 3 araw akin dyan, ako yung magsusundo. Itong 1 araw sa kanya, pupunta sila doon sa
mag-activity sila, exercise. Yung isa, sunduin niya kasi dalhin niya doon sa matanda. Ayan. Yung 3 araw, kami na magkasama ng bata, naglalaro kami sa park. Anong oras na kami umuwi? Alas 6 na. Umaalis ako ng bahay alas 3 para sunduin yung bata. Uwi kami alas 6 na. Ganun kami katarantadong dalawa. Ang ginagawa ko, sige, maglaro ka dyan sa park, mag-cellphone ako dito, tas tinitignan ko lang siya. Ayan. Tapos kakausapin niya ako, babalik yan siya sa akin, tatakbo, tas balik na naman doon, ganyan. So, nakakapagpahinga ako. Ayun lang guys, huwag kayong magpatalo, and ayan, madali lang tapusin yung isang buwan. Ayan, makakabayad utang na naman ako, so ang matitira na lang sa utang sa akin, 4 months na lang. Laban! December, January, February, March. Oh, Diyos ko, mapapatayo ko na yung bahay pagkatapos. May pundar na. Thank you guys, and I love you all. Bye-bye.